So, eto na nga. Once na pinapatay bukas ninyo yung inyong mga printer, kapag nagprint ulit kayo, hindi na gumagana or nagiging pending yung inyong mga documents. At kahit na i-delete ninyo dito, yung inyong mga pinrint ay ayaw ma-delete. Tapos kailangan yung i-restart. Para tuluyan na ngang maayos etong ating problema dito sa pagiging offline ng ating printer, kailangan nyo muna mag-restart. And kailangan yung i-uninstall etong nakikita ninyo, eto yung drivers na in-install natin kapag bago yung ating printer or para gumana yung ating printer. Nagkakaroon nga ng dalawang kopya, kailangan mai-uninstall ninyo parehas yan. Right click nyo tapos pindutin nyo yung shift para dalawa yung mapindot ninyo dito and click nyo yung OK para ma-uninstall na natin yan. And lalabas tong mga to, click nyo lang yung mga yan, yes nyo lang. Yung mga pending dito mawawala yan, hayaan nyo lang yan mga tropa ko. Kasi hindi nyo talaga yan madidelete or kung madelete nyo man yan kasi nga nag-uninstall na kayo. Eto na yung process mga tropa para tuloy-tuloy na nating maayos etong pagwala nung offline or hindi na de-detect yung ating printer. Kailangan nyo talaga siyang i-uninstall mga tropa. Kung ano man yung mga printer ninyo dyan na nagloloko or nagiging doble-doble yung inyong mga drivers. At kailangan nyo rin ditong i-remove. Ito yung tinatawag na clean and install. Punta kayo sa printers and scanner, remove nyo siya dito. Tapos kailangan nyo siyang i-restart after ng procedure na to. Magre-restart kayo and ituturo ko sa inyo yung next step. At mga tropa, halimbawa nandito pa rin yung printer na in-uninstall ninyo, tignan ninyo wala rin ako ditong Epson 3110. Ang gagawin ninyo, pindutin nyo yung Windows tapos R, lalabas etong run. At tandaan nyo etong itatype natin dito, ilalagay ko na lang din to sa description. Tapos click nyo yung OK, makikita ninyo dito yung printer server properties. Wala akong nakalagay dito na Epson 3110. Ito yung Epson 3110. Nakikita nyo dito, 'di ba? Wala siya. I-remove nyo to mga tropa, no? Ayan, no? Remove printer driver package. Ayan, and i-click nyo yung OK. Halimbawa to mga tropa na once na uninstall na natin dun sa unang ipinakita ko, tapos meron pa rin dito sa printer server properties, i-remove nyo rin dito. Ayan o, i-click nyo yung OK and i-restart din ninyo yung inyong mga computer. At pagkatapos nyo ngang mag-restart ng inyong mga computer mga tropa, kailangan nyong i-update yung inyong computer or yung inyong operating system. Tandaan nyo mga tropa, no, kung gagawin nyo etong mga steps na to, kailangan naka-turn off yung inyong mga printer. Unang-una, kailangan nyong patayin muna yung printer. Tandaan nyo yun ha. And dito nga, kailangan nyong i-update yung operating system ninyo. I-type nyo lang dito Windows Update. Hanapin nyo yung check for updates and lalabas na dito yung Windows Update. Sa mga gumagamit ng mga fake na Windows operating system, baka hindi ninyo mai-update yung inyong mga operating system, kailangan dapat genuine yung inyong mga keys. Kung gusto nyo mag-avail ng mga pang-update or yung mga genuine na keys, i-message nyo lang ako, baka matulungan ko kayo. Kahit papano, mababa lang naman yung sinisingil natin sa mga genuine na pang-upgrade dito. Kailangan nyo tong i-update, hanapin nyo dito, pindutin nyo lang tong check for updates para ma-install na ulit natin yung drivers ng printer. Tandaan nyo, ito yung next step. Kailangan nyo munang i-update yung Windows operating system ninyo bago nyo ulit i-install etong mga drivers ng printer natin. Ito talaga yung pinaka problema natin kung bakit natin nai-encounter yung pagiging offline ng ating printer kapag tini-turn off and tini-turn on natin yung pagpatay bukas nga ng ating printer. Kailangan update nyo yung Windows operating system natin kasi merong conflict dun sa spooler or dito sa operating system natin na itong mga nakaraan na Windows update. And kung ma-update na ninyo to, kung susundan ninyo yung tutorial natin na to, hindi nyo na mai-encounter yung pag-offline ng inyong mga printer kahit na ipatay bukas ninyo yung inyong mga Epson printer or kahit ano pang brand ng printer yan. Dito sa Windows pag-update natin, nakadepende kung gaano katagal
yung inyong updating. Kasi halimbawa, hindi nyo talaga ina-update yung computer ninyo, talagang medyo matagal yan. At kung mabagal yung inyong internet, medyo matagal din talaga yan. Pero once na nakalagay dito 100% na, i-restart na ninyo yung inyong computer. At pagkatapos nun, dun pa lang tayo mag-i-install ng printer drivers natin. At inuulit ko, huwag nyo munang bubuhayin yung inyong mga printer. Once na tapos na kayong mag-restart at tapos na din mag-update, dito na tayo mag-i-install ng drivers natin. I-download nyo na lang yung printer driver ninyo sa internet at ilalagay ko na lang yung pinaka full tutorial neto kung talagang as in wala kayong idea sa pag-install ng mga drivers. Ilalagay ko na lang sa description kung paano yung gagawin. Pero nakikita naman dito sa screen natin kung paano yung ginagawa ko. Dito select tayo ng printer port or kahit ano naman iselect nyo dyan, basta yung printer port yung ilalagay ninyo, yung USB. At pinili ko nga yung number 4 ata yung pinili ko dito. Tapos ayan, once na okay na yon, na-install na natin. At kung naaalala nyo yung code na itinuro ko sa inyo para hindi na kayo malito-lito, dito sa pagpunta sa printer server property, dito sa advanced tab pupunta kayo tapos i-uncheck ninyo etong dalawa. Ayan, yung dalawang yang tinuturo ko, dapat naka-uncheck yan and click nyo yung okay. Konting recap lang tayo sa mga pinagagawa natin. Kailangan ninyo i-uninstall yung printer driver dun sa control panel at nakita nyo kung naging dalawa yung inyong printer driver, parehas nyo yan i-uninstall. At kung meron kayong mga pang borderless na ginawang drivers or yung Epson 382, i-uninstall nyo din yon. And kailangan ninyo ng clean uninstall. Pupunta kayo dun sa printer server properties, i-uninstall din ninyo yung drivers doon kung nakalagay pa doon at kailangan ninyo mag-restart. And after nun, kailangan nyong mag-Windows update at inuulit ko, gagawin nyo lahat ng mga process na to nang nakapatay yung inyong mga printer. Once na tapos na yung Windows update, magre-restart kayo ng PC and dun pa lang kayo mag-i-install ulit ng mga drivers. Install nyo na yung printer driver nyo kung Epson 5290 at isabay nyo na rin yung pag-install ng mga pang borderless na drivers, yung Epson 382. And pagkatapos nun, kailangan nyo i-uncheck etong dalawang to na nakikita ninyo dito sa screen natin. And kailangan nyo ulit mag-restart at pagkatapos nung mga mahabang proseso na yon, okay na ulit yung inyong mga printer. Pwede nyo na ulit ipatay bukas yung mga printer ninyo. Hindi na yan mag-offline. So, eto na nga. Dito na natin tapusin. Medyo mahaba na yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto. Mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama